Ayan, hello po, magandang umaga. Magandang gabi, no? Ano kaya ang ating Maria reading ngayong araw na ito? Ayan. Sana po ay nasa ayos ang lahat, ha? Walang masamang nararamdaman. Ayan, ganyan, ano? Kahit medyo, alam nyo, nag-iba ang panahon. Maya-maya, medyo mahasama ang pakiramdam. Ganon, ano? Ewan ko ba? Dala-dalawa. Okay, and then meron tayong Ace of Swords. At meron tayo ditong the Death card. Okay. Check pa nga po natin, ha, kung kaninong energy ito. Ayan. Okay. And then meron tayong Ace of Cups. Check pa po natin. Oops. Ito na. Talaga nagmamadali ang ating mga baraha. Meron tayo ditong Seven of Swords. Meron tayo ditong Two of Wands. And meron tayo ditong ang ganda, oh. Eight of Pentacles. Okay. Check pa po natin, ha. Umaalwas talaga. Puro kaperahan ito, ha. Meron din tayong Ace of Pentacles. Ayan. Okay, check pa nga natin. Meron na biktima ng cheating and deceit. Hindi lang cheating, ha. Na meron din pang loloko. Ayan po, ha. Maaring naloko sa negosyo. Ayan, naloko ng isang kaibigan, sa pera. Okay. So, meron naloko o pwedeng sa relasyon, pwedeng sa salapi, ayan, ha. Pwedeng sa financial, ayan. At eventually, dahil dun sa pangluloko na yun, ayan, nasira, no? Ang anuman, kung ito ay relasyon, So, nagtapos, kung ito naman ay sa financial, nagtapos din, parehas sa nag-uumpisa na, no? Parehas sa pag-uumpisa ang Ace of Swords and Ace of Cups. Ayan. Ito lumalaban sa hamon ng buhay. Ito naman talagang gusto na ng panibago. So, ayan. And meron din ditong nakatanaw na sa panibagong landas kung ito man ay para sa iyo, no? Okay. So, ito na. Ang promises ng pagbangon. Ayan. At ang paglago. Ayan. Malaki kasi yung pera, no? Ayan. No? Pentacles po kasi signifies money. So, ito at saka ito, oh. Tignan nyo naman. So, merong talagang maganda na yung hanap buhay ngayon. At meron naman dito yung merong hinahawakan na talaga na pwede nang sabihin natin na meron na siya. Ayan, o. Tignan mo. Ibig sabihin po may ipon. Ayan. Kung sino naman itong galing sa relasyon na ito na maaaring niloko kayo ng kaibigan. Ayan. Sa pera. Maaaring din sa relasyon ito. At nagumpisa ng panibago, ha. Siguro nagkaroon ng oras or panahon dati na sa panluloko ng mga taong ito, talagang napunta ka sa yung sobrang baba at talagang halos wala talaga, as in naubos. Ubos na ubos, said na said. Okay, so ito ay maaring mahal sa buhay, ayan, na minahal mo. Pero siya rin ang, alam mo yun, sa'yo, nagbaba, sinaid ka financially, no? Inubos lahat. Ayun, kasi meron nagbagong buhay, ayan, umalis ng bansa ito, oh. Pinili yung ibang lugar at nagtapos na sa relasyon ninyo. So ito, ang relasyon na ito ay relasyong, parang sabihin natin, sa financial, nagustuhan ka lang dahil mapera ka, ganun, noon, ha. Nung maubos na, wala, iniwan ka na, hinayaan ka na lang, tsaka, kasi wala na siyang makukuha sa'yo, eh. So, ayun, ha. Ngayon, kung nandito ka sa sitwasyon na ito, binibigyan ka na ng babala ng ating baraha. Okay? So, kung sa palagay mo at nararamdaman mo na kaya ka lang minamahal ng tao na sa paligid mo ngayon dahil sa kung anong meron ka, huwag mo nang intayin maubos mo, ha. Eventually, oo, makakabawi. Pero huwag mo nang intayin na maubos ka. Okay? So, ngayon pa lang, magdesisyon ka na. Magdesisyon na po kayo. Kasi hindi pagmamahal po yan. Panggagamit po ang ginagawa sa inyo, ha. So, user, ang taong nandiyan dyan.
And then, meron tayong Five of Cups, which is a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, loss. Talaga mauubos pagka wala, ha? O, ayan ha. Kung sa ngayon, hindi, kumbaga, 50% pa lang, inauubos sa'yo, huwag mo nang hayaan na totally matuyuan ka or maubos ang financial mo, ha? Okay po. And then, meron tayong the Hierophant, which is an earth sign. Ayan. Sabi rito, need din natin ng ng trust. Okay, pagtitiwala. Pero yung pagtitiwalaan natin, sana yung talagang totoo, tunay at totoo, na tao. Ayan. So ngayon parang wala ka nang tiwala. Nawala na yung tiwala mo dahil sa mga nangyayari. Kung ito ay nakalipas na, ngayon kahit totoo na yung tao sa tabi mo, parang tingin mo hindi pa rin, di ba? So pinagdududahan mo na lahat kung ano yung gusto nila sa'yo. Okay? And then meron tayong Four of Swords, which is an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan. So sabi dito, renewal, pagbabago. So talaga nagbago ka. In a sense na talagang yung pagtitiwala, mahirap mong ibigay. Okay? So, ayun. Oo nga naman. Kahit naman sino na makasubok ng ganun. Kung napagdaanan mo na yun, na talagang halos inubos ka ng taong ito, tapos bigla kang iniwan, talagang magbabago at magagago ang ugali mo, no? Magbabago ang ugali mo. And then, meron tayong Eight of Wands, which is a fire sign, Aries, Leon, Sagittarius. So, lumabas na po lahat, ha? Tagi-tagi sa talaga. Water, earth, air, and fire, itong last. So, magkakaroon ng malaking pagbabago. Ayan. So, kung ikaw ay nandoon sa sitwasyon na talagang dapang-dapa ka ngayon, ubos. Talagang inubos ka ng taong yun na halos may mga utang ka pang binabayaran para lang masunod mo yung luho niya, ha. Magkakaroon daw po ng malaking pagbabago, oras na ibangon mo yung sarili mo, oras na talagang bitawan mo itong taong ito, no? Hindi po pagmamahal yan, ha. Especially kapag may money na involved, ayan. Tapos lahat na ibinigay mo na, no? Baka ikaw pa yung nagbili ng kung ano-ano, bahay, lupa, motor, mga sasakyan. Ayan, hindi po pagmamahal yan. Para lang magstay ang isang tao sa inyo, ginagamitan natin ang lahat ng material na bagay, hindi po pagmamahal yan, ha? Okay po. And then, meron tayong the Chariot. Ito po ay para sa ilan naman, which is a water sign. Merong progress. Di ba? So, merong pag-alis, sabi rin, travel. Okay po. And then, merong control. So, yung iba ko, kontrolin na yung sarili. Di ba? Huwag natin hayaan na mahalin nga tayo ng isang tao nang dahil lang sa tayo po ay kailangan, ha. Ang pagmamahal po ay totoong pagmamahal. Hindi po yun nasusukat sa kung ano yung kaya niyong ibigay. Yan ha, masakit man, pero yun ang katotohanan po. Hindi kayo mahal ng taong yan. Especially kung talagang iniintay niya lang yung kaya niyong ibigay po. Okay? So, ayan ha. I-check ninyo kung sino man ito, no? Hindi, kumbaga, sinasabi ko nga sa inyo, hindi pagmamahal lang ganun, panggagamit. And then, meron tayong Five of Wands, which is a fire sign. Ito para sa iba naman, So, magkakaroon ng matetest ang debate, magkakaroon ng tension, pwedeng sa trabaho, makakaramdam ng tension, sa trabaho, sa bahay, ayan. Sa sasakyan, kung ikaw ay nagte-travel, ingat-ingat po, ha. Baka biglang-biglang may dumating na tension, ayan. And i-contain ang sarili po, ha. And then, meron tayong Five of Pentacles, ayan. In a reverse, ayan, ha. This is an earth sign, so recovery from loss. Talagang meron ng pag-recover. Talagang pagbangon naman. Diba? Pagbangon. I-recover mo na yung lahat ng mga nawala sa'yo. And then, meron tayong Nine of Swords, which is an air sign. Ayan. Yung iba sa inyo, nakakaramas ng insomnia. Ayan, hirap sa pagkatulog. Ayan po, Pwede tayo magpa-doktor dyan kung sino man po ang nakakaranas ng ganyan, ha. Magpa-doktor, ayan. Para malaman nyo kung ano yung tamang gamot po, ha. Kasi sakit na po ang insomnia, ha. Okay po, sakit po siya. And then, meron tayong Four of Pentacles, ayan, which is an earth sign, ayan. Saving money. Talagang sa ngayon natuto na, ha.
Natuto ng magtipid, natuto ng mag-save ng kaperahan. Ayaw ng gumastos. O, di ba? Which is tama naman kasi kailangan nating mag-save para sa ating future. Huwag puro palabas po, ha? Yan. Especially nowadays, napakabilis ng pera. Isang iglap lang, talagang agad. Tawag dito, ubos. And then, meron tayong the devil, which is an earth sign. Okay. O, yung ating daw ha, pagiging materialism. Bawasan na din. Kumbaga, lahat na lang nakikita, gusto bilhin ha. Bawasan po ha. And then, meron tayong six of cups, which is a water sign. Ayan. O, yung iba sa inyo, magkakaroon ng maiisip ang mga childhood memories. O, siguro dahil nga sa panahon, Christmas season, maalala mo yung pabataan nun. Diba, naalala ko noon, nagsasabit kami ng medyas. Pagising namin ng 25, may laman na isang mansanas. At pera yung medyas namin yun. Kaya noon talaga bata ako, naniniwala ako kay Santa Claus. O, di ba? Kay Santa Claus, naniniwala talaga ako. Kasi pagising ko, biro mo may pera. Meron pang isang buong mansanas. Panahon na yun, I think, 6 years old ako ay martial law pa din. Ayan, so mahirap. Mahal ang mga mansanas. So, tuwan-tuwa kami. Hindi kagaya ngayon, di ba nagkalat na lang siya sa bangketa, mabibili mo anumang oras. Pero noon po talaga ang hirap. O, di ba? So, yun yung mga panahon na tuwan-tuwa kami ng kapatid ko. Dalawa lang kami ng ate ko noon. Ayan, so may mansanas kami sa medyas. O, di ba? Nakakatawa. And then, meron tayo ditong the judgment, which is a fire sign. Ayan. A new phase. Sabi. Panibagong yugto. So, maaaring magkakaroon yung iba ng mga panibagong yugto, ha? Pwede ito rin ay sa relasyon, panibagong yugto sa relasyon, maaaring merong may engage, ganyan, Hindi rin natin pwedeng ibaliwala na maaaring mga may hihingi rin ng cool off, ayan, ha? Kung ano man yung sitwasyon nyo sa ngayon. Okay po? Ayan. Check nyo na lang, ha? At sana ay mabigyan kayo ng warning para sa mga paparating na ito. And then, meron tayong two of wands, which is a fire sign. Ayan. Sabi rito, ma-attain na yung happiness goals. So, kung ano man yung goal niyo na yun, ha. And then, meron din tayong nakitang reconciliation. O maaaring mga nagkaaway-away dyan noon. Magkakapatawaran na, magkakaayos na. O kung sino man kayo, ha. O, patawarin na daw ang isa't isa. Whether it's love, whether it's a family, kamag-anak, ganyan, kaibigan, nagkaroon ng disgusto or hindi pagkakaunawaan, maayos na raw, ha. O tanggapin naman, maganda kasi yun for for the spirit of Christmas, pag-aayos. And then meron tayong Queen of Wands, which is a fire sign in reverse. Ayan. Self-respect. Unahin ang sarili. O naman, diba? Unahin ang sarili, ha. At meron din yung iba tataas yung self-confidence. Ayan. Meron din yung iba maloloko pa rin, ha. O, so ingat-ingat. And meron tayo ditong Wheel of Fortune, which is a fire sign. Ayan po, ha. Destined. Oh, yung destiny raw po ay makatatagpuan na, ha. Whether it's a love or it's a financial, so meron ng destiny. So destiny talaga ay nakatadhana. So ang nakatadhana ay parating na. O, ayan, ha. Maganda man ito at kung ano man, sana ay maayos na matanggap natin kung ano yung nakatadhana para sa atin. And then the star, which is an air sign. Ayan. Okay, sabi rito, good omen. So, kung ano man yung hiningi mo or naging mabuti kang tao sa mga nakaraan, so ayan na, magiging maganda at magiging maayos naman kasi good omen is a good karma, sabi nga, And kung ano yung hiningi mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon, especially kung alam niya na ito ay makakatulong sa iyo, kung doon ka magiging maayos, ibibigay niya po sa iyo yan, ha? Okay po. And then ngayon, kung kayo yun nandoon sa situational reading natin, na talagang nasa kumbaga naubos ang inyong financial, dahil lamang sa isang tao. Dahil sa gusto nyo magstay yung isang tao, sa ngayon po siguro kailangan unahin natin yung sarili nating ibangon. Especially kung dapang-dapa na, walang-wala na at naubos na po, ha. Unahin niyo po yung sarili niyo bago po ang taong iyon. Dahil kung talagang mahal kayo ng taong iyon, hindi niya gagawin sa inyo yun na maubos po kayo. Or maubos lahat, pati financial ninyo.
Okay po. Ito na ang ating card. Yes and no card. Ayan. Pwede nang humiling. Ay, humiling. Magtanong. Sorry po. Okay po. Financial. Pag-ibig. Pangyayari. Ano? O ano man. Ano man ang gusto niyong tanong. Okay po. Hingi. Itanong nyo na. At ng ating malaman kung ano magiging kasagutan. Ayan. So, magtanong na po. Ayan. Divine Universe, ibigay mo po sa amin ang kasagutan. Ayan, check natin. At ito ay dalawa. Okay. So sa una, sabi niya ay yes. Ibig sabihin kung ano man yung tinanong mo, kung ano yan, yes, magkakatotoo at ikaw nga ang gagawa ng action para matupad po yun. At ito naman lumabas ang The Lovers, yes and no. Ibig sabihin po depende, ayan, sa mga pangyayari, kung ano man yung mangyayari, kung ano man yung itinanong mo ha, depende yan. Kung ano yung itinanong mo, depende sa magiging sitwasyon, maaaring magiging oo at maaaring hindi. So dalawa ha, pero syempre mas lamang yung yes kasi dalawa sila. Okay po. So, ayun, may yes. Ayan. So, hopefully, maganda yung inyong itinanong kasi dalawang yes, no? At merong isang no. So, meron pa rin iba na maaring hindi mangyari kung ano man yung itinanong ninyo, ha? Depende na lang po. Sabi ko nga, depende sa sitwasyon. Case-to-case basis po. Okay, and then commercial. Sa dami po nang nagtanong, especially kahapon ha, ng mga merchandise. Nandyan lang po yung link sa aking comment section. Ako po yung naglalagay niyan. Ayan. I-click niyo lang po yung link sa comment section para makausap niyo ako for orders. Ito po ang ating Evil Eye. Ayan, necklace and ring. Set po siya. Ayan po yung ating isang set at ito yung ating isang classic. Ayan po. Meron pa tayong classic dito. And then, meron din po tayong rose quartz. Ayan, ang mga charms natin. This is for love life. Okay po. And ang ating amethyst for good health and good luck and good fortune na rin siya. Okay po. And then, ang ating jade. This is the rainbow jade. Ayan, kung sino may gusto. Stone from the heaven na tinatawag. At ang ating black tourmaline with tiger eye po. Ayan, turns negative into positive and also for wisdom and clarity. At syempre, ang napaka famous na citrine mantra. Oh, 'di ba? So ayan po ha, wala nang dapat patunayan. Okay po. And ang ating tiger eye for clarity. Sabi ko nga para makita nyo kung ano yung mga anong tawag doon, kung ano yung mga intention ng mga tao sa inyo, no? Kung meron ba silang masasamang intention, ayan, para malaman nyo agad. And meron tayong black tourmaline with evil eye, ayan po. And of course, itong ating black rose tourmaline. Oh, ayan ha. I-chat nyo lang po ako and also to book a private reading po para sa Tuesday and Wednesday. Ayan. Kung gusto yung mga forecast naman para sa next year, this is a special reading, a forecast for 2025 reading. Ayan po. Pwede na kayo magpabook. Nag-start na ako kumuha ng schedule December 27, 28, and 29 po. 3 days po yan ha. Magpa-schedule po kayo sa akin kung anong oras. Ayan, para po ma-book ko na sa ngayon. Okay po. Thank you so much for watching. And kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video po ha. Ayan. Bye-bye po.